Good evening. Good evening sa tanan. Good evening, Pastor. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. Okay. Thank you so much, Gid, no? Sa liwat, mayang gabi gid sa tanan. Kapanyapo na kamo. Tapos na. Okay. So, ma-start kita, no? Diri kita magbasa subong gabi sa aton nga dayon sa aton nga ginatun-an sa doctrine of teachings of the Mormons, no? The teachings of the Mormons. Diri kita mabasa sa aton nga text subong gabi sa may Galatians chapter 3 verse number 28. Galatians 3 verse 28. Ang pulong sang Dios diri nagasiling, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Okay? And then, i-relate natin ini siya sa 1 Corinthians chapter number 12. Okay, 1 Corinthians chapter number 12 in verse number 13. Halino lang sa pagbasa guro sa no? Sa verse number 12. 1 Corinthians 12 verse 12 to 14. Okay? 1 Corinthians 12 to 14. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. Okay? So, subong gabi diri kita mag-dwell no sa aton nga text. Kaya ang aton pag tun-an subong gabi ang doctrines no sang Mormons, ang ilang nga teachings, kag ang isa sang ilang nga gintudlo sa ilang nga libro, sa ilang nga simbahan, syempre kag sa mga tao among sa ulihi kita nga mga tao mangin Diyos. Okay? Mangin Diyos. So tao kita subong, pero dito sa langit mangin katulad kita sang Diyos. Ano pa gid? Ang basis sang salvation sang Mormons, nagahambal man sila about faith, no? Pagtuo. Pero dapat butangan naton sang mixture, no? Upda naton sang merito, good works kung sa aton pa. Okay? Now, isa-isahon naton ini subong kay importante ini nga mga bagay nga hindi lang nga ma-inform kamo sa sini nga mga doctrines or teachings sang Mormons, kundi mismo kamo mismo makahibalo kung paano ninyo ini i-refute kag paano ninyo ini i-subton kung makasugata kamo sini. Of course, siling naton wala kita yan panghangkat sang debate o kung wala kita yan nagapangita sang kontra o kung wala, no? Explain lang sang maayo kag pangamuyuan sa Ginoo. And then ang aton diri nga goal, ang aton purpose diri nga kamo mismo makahibalo
sang amo sini nga mga teachings kag kabalo kamo kung paano ninyo i-handle kag isabton, no? Kay ang pulong sa Dios nagahambal man sa aton nga kung ang bisan sin-o nga magpamangkot sa aton of the hope that is in us, nga kahibalo kita magsabat. So kung magpamangkot ang tao sa aton about salvation, kabalo kita kung nga nagahambal kita nga save kita. Okay? Kung ang tao magpamangkot sa aton about heaven, kabalo kita magsabat, kag kabalo kita mag-quote sang verse from the Bible, kung di ini makita. That is why ako mismo personal nag-encourage gid, no, nga hindi lang kita magbasa sang aton Bible sa aton balay, kundi dalo naton ini sa simbahan kung magsimba kita para nga masunod naton ang mga verses nga ginabasa sang pastor nga ginapamatian naton nga nagawali, kag makita ninyo mismo sang inyong mga mata ang ginabasa. Okay? So amoy na. But before kita magapadayon sang lubos, pangamuyo anay kita, no? Ginoo, nagapasalamat kami sa sini nga gabi sang imo nga pulong nga amon pagatun-an. Nagapasalamat kami Ginoo sini nga time upod Ginoo sa amon mga kauturan nga sa liwat makapamalandong kami sa imo nga pulong nga paagi Ginoo sini, mangin malig-on kami kag ma-strengthen ang amon pagtuo nga hindi kami Ginoo mapasapasa sang mga ginahambal sang imong pulong nga every wind of doctrine, kundi mangin stable ang amon pagtuo kag mangin malig-on kami sa amon mga ginatuuhan kag ginapatihan sa imong nga balaan nga pulong. Ikaw magpakamayo sining katilingban sa mga gabi sa amon mga kauturan nga nagapamati kag bisan pa man sa mga nagahandom sa pag-join sa sining nga gabi. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So again, thank you gid, no? And before kita magpadayon sa lubos, luyag kita mag-welcome sa kay Brother Rubik Igunyo sa sining nga gabi sa pag-join niya sa aton nga Bible study. Okay? Welcome gid, no, sa aton nga Bible study subong nga gabi. So, ari, siling naton last time ang origin sang tao according to the teachings of the Mormons. Sa ilang teachings, ginahambal nilang ang origin sang tanan nga tao is that nag-exist kita, aton nga lawas nag-exist through reproduction, sexual reproduction sang aton of course nga mga parents, no? But ang point nila dira is that while nag-produce ang tao sang lawas sang bata kung sa aton pa diri sa duta, sang na-form ang bata sa tuguangkan sang babayi, okay, sang nag-meet ang egg cell kag ang sperm cell kung sa aton pa, sa aton pagpati dira nag-start ang life, no? Sa pag-meet pa lang, no, dira nag-start ang life. Kag sa teachings iya sang Mormons is that actually not so much sa amo sina dira, no, nga yes gin-reproduce kita, no, nagbata ang aton ginikanan, kita ang resulta. Pero sang time nga ina nga ginbata kita, lawas lang ya ang gin-produce. Lawas lang gid ya ang nagwa sa taguangkan sang nanay. Wala na da iya sang kalag kag espiritu pa. So meaning, kung nagapati sila nga ang life nag-start sa pag-meet sang egg cell kag sang sperm cell, okay? At that time, wala pa ya sang spirit kag soul. Hindi pa ya complete ang tao, ang bata, I should say. Okay? Hindi complete nga body, soul, and spirit. Okay? Kaya nga ang espiritu nga
puyo sa aton, ang spirit naton, naghalin pa ya sa ibabaw, naghalin pa ya sa langit. So, nagaproduce diri ang tao sang lawas, sang mga bata, pero ang mga tao dito sa langit kuno, nagaproduce sila sang mga espiritu, mga kabataan nga espiritu. That is why ang mga spirit dito nga ginaproduce nila sa langit, nagapanaog diri sa duta, kag nagasulod sa mga lawas sang mga kabataan nga ginabunag. See? Now, ang pulong sa Dios wala nagahambal sina because from the start, si Adam kag si Eve, sang gintuga sila sang Dios. Tanawon naton bala sang makadali, no? Sa Genesis chapter 3. Genesis chapter number 3. In verse number chapter 2, I should say, no? Genesis chapter 2 in verse number 7. Okay? Genesis chapter 2 in verse number 7. Ari pagtugas ang Dios ang tao sa kay Adan, no? And the Lord God formed man of the dust of the ground. Ginforma sang Dios ang tao halin sa yabok. Okay? And breathed into his nostrils. What is that? Breathe into his nostrils, the breath of life. That is the human spirit na ginhatag sang Dios sa aton. Okay? And then, ano ang result? And man became a living soul. So complete, di ba? You have there the body, ginforma sang Dios ang lawas ang tao from the dust of the ground. You have there the human spirit nga ginhatag sang Dios, breathed into his nostrils the breath of life, and then you have there the soul of man, and man became a living soul. See? Medyo may twist, no, sa pagtudlo kag sa ginahambal sang Mormon Church nga ang tawo nagaproduce lang sang lawas diri sa duta, pero actually ang iya nga espiritu naghalin pa sa langit nga nagpuyo sa lawas sang bata nga ginbunag sang ginikanan. That is not what the Bible says. Okay? Immediately pag-start sang life sa taguangkan sang tao, sang babae I should say, pag-start sang life, kompleto na siya. Complete. Soul, body, and then spirit. Naga-develop na lang sa sulod sang tiyan sang babae. Di ba? Nagatubo ang tulan, nagatubo ang parts sang bata, and then nagahulat sang time sang pagbunag. See? Pero pag-start sang life, complete na siya. That's why amo na nga ang abortion kontra sang Biblia gid, no? Ang abortion. Of course, debatable na siya nga topic, no? Kag kadamo dira sang mga points, mga salient points kung kaisang debatable. Pero hindi kita daya mag-dwell, no? Mag-dwell kita diri sa ginatudlo nga sala sang Mormon Church, no? Sang ilang teachings. So amo ini mga kauturan. And by the way, wala sila yung nagapati sang three parts of man. That man is a tripartite being. That man is composed of body, spirit, and soul. Only spirit and body. Okay? Spirit and body. So, amoy na mga kauturan. Now, ang ginahambal naman iya sang pulong sa Dios nga tatlo ang parte sang tao. Lawas, espiritu, kag kalag. Gin-mention dira sa Genesis chapter 2 in verse number 7. Okay? What else? Ari, kung married ikaw diri sa duta, according to them, kag ginkasal ikaw sa simbahan sang Mormon Church, most likely
didto sa langit mangin kasado gihapon ikaw upod sa imo nga asawa. Kasado gihapon ikaw didto sa langit upod sa imo nga asawa. Paano naton ini i-refute kag paano naton ini i-hambalon nga correct ini? Kay dapat according to them dapat makasal ka gid sa ilang simbahan, makasal ka sang ilang ministro, kung sang ilang priest o kung pastor ang panawag nila dira. Dapat tanan sa ila. Okay? Para nga ang imong mangin future kung magpalangit ki man ikaw, kumplito man, amo man na. Kung ano nang tabo diri sa imo sa duta, amo man na dito sa langit. Okay? Ang kinalain lang, you will become God. No? Or one of the gods, no? Nga ginahambal nila sa ilang Biblia. But let us look diri sa ginahambal sang pulong sa Dios sa Galatians chapter 3. Galatians chapter number 3. Kung bala matuod gid man ini. By the way, ang marriage nga ginahambal naton not necessarily nga dapat sa simbahan kagid kaslon, no? Although generally, general rule, no? Kung tanaw naton sa neutral nga viewpoint, magsiling kita nga marriage generally nami gid man niya sa simbahan. Kung Christian ikaw, nami gid niya sa simbahan gin kasal ikaw. And then ang nagkasal pastor. Diba? Tapos ang imo nga maninoy-maninay mga Christians. Nami gid na. But you know what? May mga few exceptions dira. Why? Because may mga marriages nga nagakatabo hindi sa simbahan. Hindi sa Baptist Church. May ara nga mga marriages nga nagakatabo, no, ginahiwat sa beach, no? Garden, sa hotel. May ara man kita ginatawag nga mga marriages, no, sa atubangan sang mayor. Okay? May marriage man sa Hall of Justice, no, sa atubangan sang judge. Okay, ginakasal. Pastor, ano ini nga mga kasal ni mabaton man ni sang Dios? Of course. Of course. Wala kita naga-duel kag wa kita nagapati dira nga dapat sa simbahan gid sang Baptist Church. No. You know why? Ang Bible wa ay sang specific kag express nga hambal nga dapat sa Baptist Church. Kag dapat Baptist pastor, no? Wala. Pero ang pulong sang Dios nagahambal about submitting ourselves sa mga authority nga gintugyanan man sang Dios. Ang government is one of the ministers of God nga naga-govern kag nagapatigayon man sinitanan nga mga bagay. Okay? Ang lisensya, ang papeles nga ginapirmahan naton sa simbahan kung kita kaslon, the same papers ang ginapirmahan nila kung ginakasal sila sa garden, ginakasal sila sa beach, ginakasal sila sa tubangan sang mayor, ginakasal sila sa Hall of Justice, the same. In other words, nagpaidalom ikaw sa pagginahom kag sa authority sang government, kaya mo nang gina-require sang aton nga government, and therefore, ang imo nga kasal, nabaton sang Diyos acceptable sa Ginoo. Okay? Ang hindi lang acceptable sa Ginoo, kung magpuyo ang babae kag lalaki nga wala sang marriage nga natabo. Okay? Kaya wala na siya gina-encourage sang pulong sang Dios. In fact, gina-condemn, no, sang Ginoo ina nga bagay. Now, diri sa Galatians chapter 3, in verse number 28 sa aton ginbasa kagina, kung istoryahan naton ang parte sa teaching sang Mormons about marriage kag sa ulihi kung didto na kita sa langit, may ginhambal diri ang pulong sang Dios nga
Siling niya, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. This is talking about us. Kita nga mga Kristohanon. Sa atubangan sang Dios kung ikaw Kristohanon, tumuluo ikaw sang Ginoo kag kahibalo ikaw nga save ikaw, siling sang balaan ng kasulatan, para sa Ginoo wala iya sang lalaki kag babayi Wala man sang bond or free. Wala man sang Jew or Gentile. Wala na iya para sa Ginoo. Okay? Ginabali wala na sang Dios kay nga tanan-tanan kita isa sa kay Kristo Jesus. Ye are all one in Christ. That is why ginatawagan kita nga body of Christ. Lawas ni Kristo. See? Lawas ni Kristo. Paano kita naging members ang lawas ni Kristo? Dito kay ina sa aton ginbasa sa may 1 Corinthians chapter 12 in verse number 13. 1 Corinthians 12 in verse number 12. For us the body is one and hath many members. Ano ini nga body? This is the body of Christ. Hindi naton ini makita. Okay? Hindi naton ini makita. Kaya nga this is universal as far as the body of Christ is concerned. Nga kahibalo kita kung sino ang members ng body ni Christ. Pastor, hindi ayhan tanan nga mga Baptist? No. Damo sang mga members sa Baptist churches, hindi members ang body ni Christ. Kaya nga damo sang mga Baptist members ang Baptist churches nga hindi saved. Oo. Damo. Kag kung maghambal kita sang kaluwasan, ako hindi ko yan maka-pinpoint. Iya na iya sang Diyos nga hilikuton bay. Iya na iya sang Diyos. Basta ang akon lang, kag ginahambal sang pulong sang Diyos, dapat kita sigurado nga kita nakatuo kag nakabaton sa kay Kristo Jesus nga aton personal nga maluluwas. Di kung ginhimo nimo ina, sigurado ako save ikaw. Amo lang ang akon nga mahawiran, no, nga kaligunan nga makahambal ako nga si sister so and so, I believe nga save ni siya. Why? Because nakita ko ang iyang testimony nga naghambal siya nga siya nagtuo sa Ginoo, siya naghambal nga nagbaton siya sa Ginoo nga iyang personal maluluwas, tapos tuto man siya simbahan, tapos amo na, no? See? Other than that, hindi ko na makita ang kaibuturan sang iya tagipusoon, ang kaibuturan sang iya pangunahuna, hindi ko na iya. Iya na iya sang Ginoo. Okay? Now, silindira sang pulong sang Dios, as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body. That's why wala na sang difference between Jew or Gentile, male or female, bond or free. Wala na iya ginatagaan sang Ginoo sang igtalupangod. See? Paano kita naging members ng lawas ni Kristo? Siling sang balaan kasulatan sa verse 13, for by one Spirit, that is the Holy Spirit, take note, no? Ang Spirit dira is capital S, referring to the Holy Spirit. For by one Spirit are we all baptized into one body. Ano na siya, Pastor, ang baptized? Is that water baptism? No, that is not water baptism. Ina nga baptism, gin-perform sang Holy Spirit, kag ina buot silingon, ginbutang niya kita sa lawas ni Kristo. Wala naton nabatyagan, wala naton makita, wala man naton nahibaluan nga amo gali na ang proseso sang Ginoo, except ginahambal sang pulong sang Dios. Sang pagtuo nimo sa Ginoo nga imo maluluwas, insigida, immediately, ginbutang kita kung sa aton pa. Gintumoy kita. Kaya ang word nga baptized, abi kon kuhaon naton ang iyang meaning nga to immerse, no? To immerse meaning ginlubong, no? Paidalom ikaw sa tubig kung sa aton pa. Na in this case sa verse 13, ginbutang kita sang balaang nga espiritu sa
lawas ni Kristo. Nga wala naton makita. See? Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Isa lang na ka-espiritu ang naghimo sinatanan. For the body is not one member but many. Damo-damo ang mga tumuluo actually sang Ginoo. Ang mga save nga mga katawan, damo-damo. Hindi nato makilala. Amo na balang ginahambal nako sa inyo pirmi. Nga sa langit sa ulihi, posible basi makibot kita. Nga, ay, ari ka di sa langit? Abi ko anay, hindi ikaw Christian sang didto kita sa duta. Save gali ikaw. See? Kaya nga it is possible nga iban nga mga katawhan na save sila sang ginwitnessan lang sa dalan, gintagaan lang sang gospel tract, nagbasa, nagsunod, nagfollow sang instruction dira sa gospel tract, na save, and then sang ulihi pag abot sang Ginoo sa rapture, gindalaman siya sang Ginoo, save gali siya. See? Damo-damo actually sang mga save nga mga tao nga wala sa simbahan sang mga Baptist churches. Kaya nga ginwitnessan sila kag nakatuo sila sa Ginoo nga ilang nga personal nga maluluwas. Kag matud-tuod ang ilang nga pagtuo, that's why na-save sila. See? Kag sang pagtuo nila sa Ginoo, ang Holy Spirit naman iya nag-perform sang baptism, which is not the usual baptism nga ato nahibaluan, nga amo ang water baptism. Iniya nga baptism, iya niya gina-perform sang Holy Spirit. Holy Spirit lang sini ang naga-perform, hindi tawo, hindi pastor. See? Ti Hudiyo man ikaw o kon hintil, Holy Spirit nagbutang sa imo sa lawas ni Kristo. Now, ano ini ang relasyon niya sa ginatun-an naton diri sa teaching sang Mormons? Because according to the Mormon teaching, nga kung diri kuno sa duta, nakasal ka mo sa ila simbahan, ginkasal ka mo sa ila nga pastor, tapos tanan-tanan ginobra ninyo, ginhimo ninyo under the authority of the Mormon Church. Dito sa langit amo man ang pulong sa Dios ay nagahambal sina mga kauturan. Okay? Wala. Kag hindi man inahusto ang ginahambal nga kung kasal ka diri sa duta, kasal pagid ka dito sa langit. Hindi. Why? Kita nga mga Kristohanon, ari sa may 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Gina-ready kita sang ni Apostle Paul actually nga pagakaslon kita, no? To one husband. 2 Corinthians 11 verse number 2. I am jealous, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband. See? I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Verse number 2, no? Verse number 2 na siya. So, siling dira sang pulong sa Dios, that I may present you as a chaste virgin to Christ. I have espoused you to one husband. So, ang senaryo, mga kauturan mo ni, kung nagtuo ka sa Ginoo nga imo nga personal nga maluluwas, save ka, ang Holy Spirit nagperform sang baptism, which is not the water baptism nga usual nga aton makita sa simbahan. Pero, this is a kind of baptism nga butang kita sang Holy Spirit into the body of Christ, nga nangin member kita sang body ni Christ. Okay? Kag siling sang kasulatan dira sa may verse number 2. One day, Apostle Paul is going to present us to Christ as a chaste virgin to Christ. Kag siling niya dira, I have espoused you to one husband. Ginminyo ko kamo sa isa ka bana. See? So meaning, bride kita gali ni Christ, nga pagakaslon kita sa iya.
Hindi sa aton nga bana o kung sa aton nga asawa subong, kundi sa kay Kristo sa ulihi. Kita ninyo ang difference. So, dumduman ako ng isa ka no? Dumduman ako ng isa ka istorya diri sa Gospels. Di na ako kinadumduman ko lang ang story. Dumduman ninyo diri sa Gospel. May ari diri nga reference nga istorya nga may babayi diri nga pabag-o-bag-o ang iya nga bana. Now karon ang mga Fariseo kag ang mga Sadduceo kay gusto nila nga siudon si Jesus Christ sa mga ginapanudlo niya kag iyang mga ginapanghambal. Ginpresentaran nila sang babayi nga kung hindi ko magsala, 7 ka bilog ang iya na pamana. Okay? Puro mag-utod. 7 ka bilog ang iya nga ginpamana. Karon ginpamangkot sang mga Sadduceo kag Fariseo si Jesus Christ. In the resurrection, sila nila, mupirti sila nga mag-argue, no? Sila niya, sa resurrection, Ginoo, sin-o ang iya nga bana. Sa 7 ka mag-utod. Grabe, no? Ginoo, sin-o ang iya nga bana. Sa 7 ka mag-utod. Kaya one after the other mo. Napatay ang magulang, ginbuslan sang sunod. Ginpamana. Napatay naman ang ikaduha, ginpamana ang ikatatlo. Napatay naman, ginpamana ang ikaapat. Hasta nakalambot sa 7. Karon silang mga Sadduceo ug Fariseo, Ginoo, sa tion sang pagkabanhaw, kung didto na sa langit, sin-o ang iya sini nga bana. Diba? Do ka nami man nga question kag tama ka, do ka intelihente, no? Do ka intelihente ka tama nga question. Nga abi nila hindi masabat sang Ginoo. Pero abi ninyo kung anong sabat sang Ginoo. Siling sang Ginoo mga ignorante kamo, no? Sang pulong sang Dios. Kay nga ariyo. Verse number 29. Okay? Siling nila diri. And the last of all, the woman died also. Ara sa mga prior verses, verse 25 sir. Matthew, yes, no, ariyo. Now there were with us 7 brethren, and the first, when he had married a wife, deceased, and having no issue, left his wife unto his brother. Ginbili niya sa iya utod. Likewise the second also, and the third, unto the 7th. And the last of all, the woman died also. Ay, ang katapusan, ang babae napatay. Mupirti man, no? 7 gid ka mag-utod ang iya nga ginpakaslan, ginpamana, tanan nagkalamatay. Waay na sang may mapatay, kay waay na sang utod. Ang natabo, siya na lang ang napatay. Tinapatay siya karon. Now, ari ang pamangkot sang mga Pariseo. Do ka intelihente man nga klase sang question. Pero why sila kabalo sang sabat sang Ginoo? Kung baga sa mga kuan pa nabukya sila sang Ginoo sa sabat man sang Ginoo, no? Kaya nga siling nila, therefore in the resurrection verse 28, whose wife shall she be of the 7? For they all had her. Diba? Very intelligent nga klase isang question. Ginoo sa resurrection, sa pagkabanhaw, sin-o ang iya nga bana? O kon kay sin-o siya nga asawa? Sa 7. Di ba lang? So, kung imo panumdumon, sa process sang marriage nila, it is possible nga nag-undergo sila sa husto nga proseso. Nangin valid ang marriage sang 7. Diba? Kalalaki, 7 ka mag-utod.
Ang hindi lang valid kag hindi nami ang question, iya sang mga Pharisees kay nga Ginoo sa resurrection kay sino siya asawa. Diba? Abi ninyo ang sabat sang Ginoo sa verse 29. Jesus answered and said unto them, Ye do hear. Ay nagsala kamo. In other words, ginkuan sila sang Ginoo, no? Ginsaway sila sang Ginoo. Ay, ignorante kamo sang pulong sang Dios. Ye do hear. Nagsala kamo. Not knowing the scriptures. Can you imagine? Religious leaders at that. Pharisees, Sadducees, very strict sa law. Pero ginsabdong sila sang Ginoo. Nagsala kamo silang sang Ginoo. Wala kamo kahibalo sang kasulatan. Nor the power of God. For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. See? Direct ang pagsabat sang Ginoo sa ila. Nahuyan ang mga Fariseo kag mga Sadduceo kay nga siling sang Ginoo. By the way, ang mga Sadducees why nila ikapati sang resurrection, pero nagpamangkot sila nila in the resurrection. Kita mo na nga mga patalang, no, nga mga pamangkot. Siling sang Ginoo ay ang mga tao dito sa langit why sila iya nagapakasal. Naa karon matudlo iya ang Mormons nga dito sa langit. Mag-asawa ka mo gihapon. Kag dito sa langit, mabinata ka mo gihapon sang espiritu. Di ba? Sila sang Ginoo ye do hear. Nagsala ka mo, wala ka mo nakahibalo sang balaan nga kasulatan o kon sang gahom sang Dios. In the resurrection they neither marry nor are given in marriage. Wa isang kasal sa langit na. Except the marriage nga ginhambal diri ni Paul nga gin-espouse niya kita to one husband sila niya. See? But are as the angels of God in heaven. Kay sa langit ang mga anghel, why sila yung nagapangasawa? Tanan nga mga angels, lalaki, wala sang babayi. Tanan nga mga angels, lalaki, wala sang bata. Hindi ba lang nga ginatudluan kita nga diri sa duta, simple sang Semana Santa, may mga angels nga mga bata. Suksok sang mga pakpak, no? Suksok sang puti nga bayo, tapos may pakpak. Ay, ang angel wala sang pakpak. Sabi ninyo, why sila yung nagadepende kung maglupad sila man, kung hambalo naton nga nagalupad ang angel, wala sila yung nagadepende sa ilang wings, kaya wala sila sang wings in the first place. See? Kagtanan mga lalaki. Siling diri sa verse 31, ari pagido, kung resurrection ang paghambalan, as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God? Anong ginhambal sang Diyos, saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. And when the multitude heard this, mga tao nga hindi sakop sang katilingban, kagrupo sang mga Fariseo, kag Sadduceo, siling sang bala sang mga tao. But when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. Nakibot sila sang mga doktrina nga ginhambal sang pulong sang Dios. Ginhambal sang Ginoo sa ila. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Oh, nagliko sila. Kasuguan naman. Kaya nga, nahuyan ang mga Sadducees. In the first place, ang mga Sadducees, wala sila nagapati sa resurrection. But they said, in the resurrection, sa pagkabanhaw, ay why kagani kapati sa resurrection, ma-mention ka pa about the resurrection. Kaya nga, nagapangita sila sang loophole, no? Kung paano nila masiud ang Ginoo. O galing lang nabasa iya sang Ginoo ang ilang mga paminsaron kag ang ilang mga tagipusoon. See?
That is why hindi gid sila makalusot sa Ginoo. Anong sabat sa Ginoo? You do ear, not knowing the scriptures. Ining teachings ang Mormons, hambalon nga dito sa langit, kasado ka mo gihapon, mabinata ka mo dito gihapon sa mga espiritu, ay kanami sabton, no? Sang ginahambal sang Ginoo, you do ear, not knowing the scriptures. Dito sa langit, ang mga tao wala dito nagapakasal. Why dito nagapangasawa? Why na dito iya sang mga uro asawa kag bana-bana? Kasiling ka pa nga sa langit dito, ay, hindi ba lang ikaw ang akon nga bana? Hindi ba lang ikaw ang akon asawa? Hindi ka na sina makadumdum. Dumduman mo pa na nga ato ka na upod to sa Ginoo sa himaya. See? Kag ang mga tao dito, ay na sina nagamind. You see, ini nga mga bagay, diri lang na iya sa duta. Dito iya sa langit, upod sa Ginoo, lain naman nga matter. Okay? So, in other words, hindi ini husto kag hindi ini biblical kung sa aton pa. Okay? Kaya ang malain pagid sini diri kay may ginatudlo sila yang si Adan kuno amo ang tatay ni Jesus Christ. Can you imagine that? That is blasphemy actually kung imo tan-awon sa pulong sa Dios. Okay? Amak mo hambalon mo nga si Adan, tatay ni Jesus Christ. Tapos si Mary, asawa, the two Marys, no? Sa ilang pagpati, kay kapati sila sang polygamy. Nga pwede ikaw iya makapangasawa sang madamo actually. Okay? Kag si Kristo was actually a polygamist. Damo siya asawa. Actually, he was married to Martha and the two Marys. Amak mo lang ang blasphemy? Asawa yung si Martha, kag ang duha ka Maria, asawa man to ni Jesus Christ. That's why may ara sila ginatawag nga wedding feast at Cana. Kaya ang wedding dito sa Cana nga ginhimo sa Ginoo nga he turned the water into wine, iya actually ato kasal. Can you imagine sila nga mga teachings? Blasphemy. Blasphemy. Hindi manami, no? Nga klase sang mga teachings. Now, aring pinaka-importante, mga kauturan, gusto nato ni emphasize diri. They're teaching about salvation. Ang salvation nga ila nga ginatudlo, ang kaluwasan nga ila nga ginatudlo actually is amo ni ang salvation sang tawo nagadepende sa imo nga merito. Nagadepende sa imo nga good works, sa imo merits diri sa duta. Okay? Pero maara nga various degrees of salvation sila nga ginahambal, no? Degrees of salvation. The highest is called eternal life. Nga kuno hambal nila kung save ikaw, ang pinakamataas nimo nga ma-attain, amoy na ang eternal life. Sometimes kinatawag nila ina nga exaltation. And to gain eternal life means to partake of the same life which the Father possesses. Okay? Kung ano ang kabuhi nga ginaposes ang amay, amo man ang dapat nimo iposes. Ang pamangkot, paano? Why man nila ginhambal kung paano? Except that, dapat mangin member ikaw sang ilang nga simbahan, kag dapat mangin matutom ikaw nga miyembro sang ilang nga simbahan. Kag dapat ang good works nimo maka-qualify gid sa imo sa amo nga mga ginahambal nila nga merito nga maka-attain ikaw sang salvation paagi sa sina nga mga merits, good works. Can you imagine? Siling iya sang balaan nga kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 9, not of works. Not of works. Ephesians 2:9, di ba? Ang verse 8 kani very clear ang hambal niya dira eh. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, hindi ina inyo kaugalingon. Okay? Very clear. Ang pagtuo hindi aton iya ni Kristo.
Kay nga ini nga pagtuo nagaabot lang sa aton sa agi sa pagpamati kag sa pagpamati sang pulong sa Dios. Kung magtuo ikaw sa Ginoo, mag-believe ikaw sa Ginoo, then this faith of Christ will be imputed to you. Ihatag ini sa imo, kag amo ini ang nagaluwas sa imo. Kag amo ini ang ginahambal sa Balaan Kasulatan sa last part ng verse 8 nga, this is the gift of God. Amo ini ang kabug-usan sang kaluwasan nga imo lamang ginbaton. Kag siling sang verse 9, hindi sa maayo nga buhat kay basi ang tawo magpabugal. Tiabi ninyo, ginaparisan ining Ephesians 2:8 and 9 sang iban nga grupo. Sang 1 Peter chapter 1, basahon naton para makita ninyo. 1 Peter chapter 1, tanawon naton, i-compare naton. Okay? Kung bala nag-jive o kung nagaupod kag pareho sila. Ha? Tanawon ninyo. 1 Peter 1 verses 5 to in verse number 9. Okay? Hindi. Hindi ni siya 1 Peter 1. O kundi 2 Peter chapter 1 in verses 5 to verse 9. 2 Peter 1, 5 to 9. Okay, tanawon ninyo ha. I-compare naton sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Sila dito kaginas ang Bible sa Ephesians 2, 8 and 9. For by grace are you saved through faith. Sila naton ang faith dira hindi aton, iya sang Ginoo. Okay? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay? Now, verse 5, sang 2 Peter 1. And beside this, giving all diligence, add to your faith. Una-una gid. Add to your faith, virtue. Oh, is this the same faith ang gina-mention diri sa may Ephesians 2:8? No. Add to your faith. Siling sang Bible, your faith. Dugangan nimo ang imo pagtuo sang mga virtue. And to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Is this talking of salvation? May gin-mention siya about salvation, about the gift of God, salvation, imo na baton? No. Kundi initanan nga mga bagay, nagaabot sa tawo after his salvation. See? After his salvation. Add to your faith virtue, to virtue knowledge, knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness. Do amo-amo ni siya sa Galatians 5. Tanawa pala sa Galatians 5. Galatians chapter number 5. In verse number 22 and 23. Okay. Galatians 5 verses 22 and 23. The Bible says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ba? Meekness, temperance. Against such there is no law. You see? May kinalain sila. So far, kung ako magtanaw, wala sang kinalain. Why? Consistent ang ginahambal sang pulong sa Dios. Although kung applyan nimo ini sang right division, of course ang 2 Peter chapter 1, ang 1 Peter kag 2 Peter was addressed to the Jews primarily. Pero kung i-apply nimo ang right division kag i-interpret nimo siya in the light of sang doctrine, no, nga sa right division sa dispensation,
Still, ang ginmention dito sa may 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9 is consistent sa ginahambal diri sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Why? Ang ilang ginapang-mention nga mga words, the fruit of the Spirit siling sang pulong sa Dios. Fruit of the Spirit. Ano ang bunga sa Espiritu sa kabuhi sang Kristohanon? Diba? Ano ang ginadala sang Holy Spirit sa aton? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ano ginhambal dito sa 2 Peter 1:5? Add to your faith virtue. Diba? Nag-mention siya about meekness, temperance. Hindi maglayo ang ila. Meaning kung sa aton pa, consistent ang ilang nga hambal kag wala siya nagakontra sa ginahambal diri sa Galatians chapter 5. Kag ang principle sa right division, mga kauturan, amo ini. Maski makita mo ang isa ka verse sa iban nga mga references outside sa mga libro nga ginsulat ni Paul from the book of Romans up to the book of Philemon, maski diin mo makita nga verse, kung consistent ang iya ginahambal sa ginsulat ni San Pablo, kag i-interpret nimo in the light of what the Apostle Paul has written or have said, wala gid sang problema. Just like dito sa 2 Peter 1 verses 5 to 9, kung i-relate nimo diri sa Galatians 5 verses 22 and 23, still acceptable. Wala sang problema. Wala sang problema. Okay? Diba, maski maghambal ka pa, pastor, di lang 2 Peter, 1 Peter, 2 Peter, ginsulat ni Peter sa mga Hudiyo, yes. Yes. Wala sang problema. Gihapon kay nga, wala man sang kontra. Waay man sila nagbanggianay. Except, nga kon ang verse sa ginsulat ni Paul, like for instance dito sa Ephesians 2:8, nagahambal siya about salvation, and then hambalo nimo nga ang 2 Peter 1:5 to 9, nagahambal man siya sang same nga salvation, ti ara iya magka-diferensyahanay gida. That is why we have to apply sang dispensation kag sang right division nga principle. Pero ang 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9, i-compare nimo diri sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23, applying the principle of right division, wala sila nagakontrahanay. Wala. And therefore, makasiling ikaw nga consistent and kag pwede mo siya magamit as principles also kag balasihan sang aton pangabuhi as Christians, although makita nimo siya sa other parts of the Bible. I do not know kung nakuha ninyo, no? Nakuha ninyo ang gina-drive out na kon nga point. Pero ang aton diri ginahambal mga kauturan, ang salvation nga ginatudlo sang Mormons is faith plus works. Merit system. Wala sang tawo nga maka-attain sang merit system sa atubangan sang Dios kung salvation ang aton istoryahan, kay wala sang maayo nga buhat nga makapasar sa atubangan sang Dios. Wala gid. Siling sang Isaiah, book of Isaiah, siling niya, all our righteousnesses are as filthy rags. Ang aton nga mga matarong nga mga binuhatan do pariho lamang sang mahigko nga trapo. Ay, di ko mahigko nga trapo, ano ang ipresentar naton sa Dios nga maayo nga buhat para nga maluwas kita? Wala. Di ba? Wala. Kag sino ang maayo nga tao siling sa balangin kasulatan? Wala sang bisan isa. All have sinned and come short of the glory of God. Tanan makasasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. Sa amo lang na nga verse, Romans 3:23, Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one.
ipresentar tapagid aton kaugalingon sa atubangan sang Dios para sa ano? Mga kauturan, wala kita sang ipresentar sa Dios when we talk about salvation, wala kita sang ipresentar. Kay hindi kita makasarang magluwas ang aton kaugalingon. Magluwas sa ginhimo ni Jesus Christ sa krus ang Kalbaryo. That is why very clear ang ginahambal sa 1 Corinthians 15 verses 1 to 4, only the death of Christ ang iya langgid nga kamatayon, nga siya napatay, ginlubong, nabanhaw, kag magakariliwan, amo ang makaluwas sa aton kung tuuhan mo na. Moreover, 1 Corinthians 15 verses 1 to 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Ano ni siya? Naluwas ka mo sa diin? Sa gospel. Nga ginpamatian, nga ginwali ni San Pablo, ginpamatian nila kag ginbaton. If ye keep in memory, kung nadumduman pa ninyo, ang akon ginwali sa inyo, magluwas lang. Magluwas lang. Unless ye have believed in vain. Magluwas lang kung nagtuo kaya sa Ginoo sa walay pulos. Meaning, kung ang imo nga pagtuo sa Ginoo, lahog-lahog, nga hindi ka gali seryoso, nga ginpamangkot ikaw sang pastor, nagatuo bala ikaw sa Ginoo nga imo nga personal nga maluluwas, naghuo-huo ka man gali imo lahog-lahog. That is believing in vain. And therefore, makasiling ako hindi ka save kung mag-amo na. See? For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Amo na ang key. Christ died for our sins. Si Kristo napatay sa aton mga sala according to the scriptures. For our sins. He died for our sins. That he was buried, he rose again the third day according to the scriptures. See? So amo ini ang elements sang aton nga salvation nga kita maluwas. Nga gintuuhan nimo ang iya kamatayon, nga siya napatay para sa imo mga sala. Siya ginlubong kag siya nabanhaw. And then siya magakariliwan. And Ephesians chapter 1 verse 13, very clear nga ginhambal sang balaan nga kasulatan sa Ephesians 1:13. Kung aton ina i-relate diri sa 1 Corinthians 15. Nga siling sang pulong sa Dios, in whom, sino ining whom? Si Kristo. In whom ye also trusted, meaning you have trusted the Lord Jesus Christ, gintuuhan nimo si Kristo, after that ye heard the word of truth, pagkatapos ng ikaw nakabati sang pulong sang kamaturan, pulong sang Dios, the gospel of your salvation, mayong balita sang imo kaluwasan, in whom also after that ye believe. You see? Ara dira ang mga mga keywords like the word trust, pagkatapos ng ikaw nakabati sang word of truth, nga ining word of truth, amo ni siya ang gospel of your salvation, gintuuhan nimo, and then after nga nagtuo ikaw sa iya, matudtuod nga nagtuo sa iya, siling sang kasulatan, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ginsilyuhan ikaw sang Ginoo sang iyang Holy Spirit, meaning ginhatag niya sa imo ang iyang Holy Spirit, tanda nga ikaw anak sang Dios. Kag ang Holy Spirit nga ginhatag sang Ginoo sa imo, hindi na siya dira maghalin sa imo tubtob nga ikaw mapatay, o kung tubtob nga ang Ginoo magkari sa rapture nga kuhaon niya ikaw. Unlike before in the Old Testament times, ang Holy Spirit nagasulod lamang sa tao nga pagagamiton sang Dios as instrument like Saul, pero pagkatapos sang paggamit sang Dios sa iya, ang Holy Spirit halin man. This is Saul at that time. Wala pa natapos ang iyang pag-reign as king sa Israel. Ang Holy Spirit naghalin na niya sa iya. Kaya nagbuang-buang na gani si Saul sang ulihi nga after nga ang Holy Spirit way na sa iya. Kaya nga si Saul, kapila niya balagin attempt si David nga pagkapatsyon. Diba? Kagamo na iya ang nature sang Holy Spirit in the Old Testament time, wala siya nagapabilin, kag wala siya nagapuyo sa tawo.
Unlike sa aton nga time subong, especially sa grace period, under sa aton nga time subong sa grace period, ang Holy Spirit ginhatag sang Ginoo sa aton, Holy Spirit of promise, kag magapuyo siya sa imo, kag siyang magahambal sa imo nga ikaw anak sang Dios. Hindi ikapagbayaan. Pastor, maski makasala ko, yes. Pero kung makasala ikaw, siling man sang pulong sang Ginoo, ang Holy Spirit nga ara sa imo nagapangasubo. Nagapangasubo. That's why maluya ang imo nga espiritu, maluya ang imo nga lawas. Way kagana magbasa sang Bible, way kagana magpangamuyo, way kagana magsimba, tamaran ka magtalupangod sang mga butang nga iya sang Dios. See? So amo ini mga kauturan ang dapat naton talupang doon diri sa sini nga mga ginatudlo, no? Especially sang teaching sang Mormons, because this is not true. Ginahambal ini sang simbahan nila, pero ang salvation very simple, and yet kung hindi mo ni pagtutukan sang maayo kag seryosohon, hindi gid ikaw maluwas. Pero kung padag-an man nimo sang merits, good works, tapat pa nga hindi ka maluwas. Kay wala na iya sa listahan sang Dios nga ang paagi sang Dios nga ang tao maluwas, paagi sa pagtuo kag sa maayong buhat. Wala kita sang ipresentar sa Ginoo nga aton maayong nga buhat kay makasasala kita. Amo lang nga kasimple. Oh, di ba? Ari pa gido ang ila gina-emphasize lastly. Mormonism teaches that salvation is received only on these conditions. Number 1, repentance. Number 2, faith. Do kanami man pamatian, no? Ara man ang repentance, ara ang faith. Pero ipa-explain sa ila ano ni siya nga faith ang nagaluwas, di ba? Baptism. Ay, wala ginaya sa kaluwasan sa Ginoong baptism. Laying on of hands by the Mormon priesthood. Pag-lay hand. Amo ning mga conditions daw sang salvation. No. Ang ginahambal lang iya sang pulong sang Ginoo nga maka-qualify nga part sang salvation sang tao naton. Only faith, but that faith is not even our faith. Hindi man na gani aton pa nga pagtuo kay iyan ni Jesus Christ according to Galatians 3:22. The faith of Jesus Christ ginhatag sa aton kay nag-believe kita sa iya. Ang repentance naman, well, siling sang Bible sa may 1 Corinthians chapter 6. In verse number 2 Corinthians 6. 2 Corinthians chapter number 6. In verse number nadula ako sa akong reference. Ba? Ang godly repentance, no? Di nga ni makita ng godly repentance, nalipat pa na ako sini nga reference, no? Ginaagaw man sang yawa, no? Godly repentance. Dali lang yun. Basi godly sorrow, Pastor. Godly sorrow, yes. Sa verse 10, Pastor, 7:10. Yes, thank you. Chapter 7 in verse number 10. Godly sorrow. Okay? Now I rejoice, verse 9. Now I rejoice, Apostle Paul said, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to what? Repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to what? Salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Mayari kita diri nga duha ka klase sang sorrow, no? Worldly sorrow kag godly sorrow. Pero ang godly sorrow, siling sang Bible sa may verse number 10, worketh repentance to salvation. Anong bot silingon sini Pastor man? Ang repentance in the first place, magsiling kita repentance, repent.
do amo-amo na siya sa Ilonggo term naton nga hinulsol. Okay? Pero actually ang meaning niya gid sini magsiling nga repentance. This is turning, okay? Turning, let's say for instance atubang ikaw sa north, kung nagrepent ikaw, nag-turn ikaw sa south. So complete turning. Sa iban nga words no ginagamit diri is complete change, no? A change of intellect, change of emotion, a change of will, and change of your disposition. Ginbayluhan mo kung sa aton pa, ginislan mo ang imo nga paminsaron about God, about salvation, about everything, no? Kung salvation ang pag-iistoryahan. Ginbayluhan mo. Ay, abi ko sang una, amo ni mo to. Amo gali nang ginahambal sang Bible. Nagliso ka. Siguro dira magaangot ang word naton sa Ilonggo nga naghinulsol ka. Naghinulsol. Okay? But actually magsiling ka nga repent or repentance. That is actually a change of mind, intellect, change of intellect, emotion, and will, and your disposition. Ginbayluhan mo gid. That's why ang punta sang imo nga pagbaylo nga naghinulsol ka. Di ba? Nga siling sang Bible, ang godly sorrow worketh repentance. Diyos nun nga kasubo nagatrabaho sang paghinulsol o kung sang pagliso sa imo to salvation, not to be repented of. See? Repentance to salvation. So amoy ni ang ginahambal isang Bible, not the repentance nga ginahambal sang Mormon Church or even the faith nga ila nga ginahambal, because I believe ang faith nga aton ginaistorya diri is different from the faith nga ila nga ginapinsan kag ila nga ginapangunahuna. Baptism, ay wala sang baptism nga makaluwas mga kauturan. Wala. Water baptism especially because kung mag-istorya kasi ni sa ila, magsiling nga baptism, istoryahan kanila sang water baptism. Wala mga kauturan sang water baptism nga makaluwas. It is only the baptism of the Holy Spirit nga ginbasa naton dito kagina sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 nga part sang salvation kay nga at the time nga ikaw ginluwas, the Holy Spirit baptized you into the body of Christ. Kag hindi na waay dira involved ang water. Ang ato naman iya nga water baptism nga ginapractice sa simbahan, ginabaptize naton ang mga nagasimba kag gusto magpabaptize sa tubig. Pero first of all, ila na desisyon. Pastor, gusto ko magpabaptize. Meaning, kung gusto ka magpabaptize, meaning gusto ka nga mangin members ang local church, ang Calvary Baptist Church. Kaya ang water baptism is part sang aton nga ordinance, ginbili ni San Pablo sa aton. Pero ang water baptism is a picture of the death, the burial, and then the resurrection of Jesus Christ. What else ang iya sina nga significance sa aton kabuhi as Christians? Well, naga-signify ina nga si Kristo napatay, ginlubong, nabanhaw. Second, testimony nimo ina sa sulod sang simbahan, kung diri ka sa mga Calvary Baptist Church magpabaptize, testimony nimo ina diri sa sulod sang simbahan sang Calvary Baptist Church nga ikaw isa sang tumuluo sang Ginoo, nga nagtuo ikaw sa Ginoo. Kag gusto ikaw makipag-identify sa sina nga local church. At the same time, that is also your testimony sa sagwa sang simbahan nga ikaw member sang amon ang iglesia lokal. No more, no less. Amo lang gid na ang iya significance. Waay na. Hindi man na siya part sang aton salvation. Hindi man na siya part sang aton nga pagka-Diyos nun.
Kag ang aton nga pagkakristohanon wala nag-start sang time nga ikaw gin baptized sa simbahan o sa tubig. Ang imong Christian life nag-start sang ikaw nagtuo sa Ginoo nga imo personal nga maluluwas. Dira iya nag-start. Say for instance, nagtuo ikaw sa Ginoo January 1, 2026. Dito nag-start ang imo nga Christian life. Pero gintugmawan ka sang asang March 1, 2026. Ay, ang imo yang kaluwasan, ang imo nga Christian life nag-start sang January 1, 2026. Pero ang imo nga pagka-member sang Calvary Baptist Church kung diri ka gin-baptize, nag-start sang March 1, 2026. Kita niyo ang difference? See? So damo pa kita dani isang i-emphasize diri kag ikuan pero naglapaw gid kita sa aton nga time. Anyway, salamat gid nga madamo sa inyo nga pag-join sa sini nga gabi isang aton nga Bible study. I hope nga magakit-anay kita gihapon sa next week sa aton nga Bible study kag kabay nga Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan, sa inyo nga tagsa ka panimalay. See you sa Sunday sa aton nga worship service. Salamat sa aton mga bag-ong nga mga nag-join sa aton sa bunga gabi sa kay Ma'am Tomasa Lanya kag sa kay Sir Rovic Igonio. Thank you so much ang inyong presence sa bunga gabi sa aton nga Bible study. Kabayang Ginoo magpakamayo sa inyo. Magapangamuyo kita Ginoo, nagapasalamat kami sa sininga gabi sang imong katutom, sang imong pulong nga nagtudlo sa amon kag naghambal sa amon sang kamaturan. Salamat Ginoo sang imong pulong kag sang imong Ginoo nga balaang espiritu nga ginhatag sa amon nga nagtuo. Kabayo Dios nga ikaw magapalig-on sa amon paagi Ginoo sini nga pagtuon sang imong balaang nga pulong. Kabay Ginoo nga mga kauturan namon nga ini magatubo sila sa ilang spiritual life. Kag sa ilang nga pagtubo kabay Ginoo nga masapuan kami nga matutom tubtob nga ikaw magkariliwan. Updi kami sa amon pagpahuway subong nga gabi nga may katawhayan kami sa amon pagpahuway. Keep us safe kag wake us up tomorrow sa amon Ginoo nga pagbugtaw nga ma-renew ang amon mga kabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you so much sa inyong pag-join. Good night with katanan. Pastor, good evening sa tanan. God bless us all. Thank you, Gid. Thank you, Gid. May klase gali kita, sir, sa Sunday. Thank you, Okay, Gid Pastor. Pastor, natin. Thank you, Gid, sa pag-welcome. Thank you, Gid. Thank you. Yes. God bless.